Hi guys! Good afternoon! Welcome back to my YouTube channel. Ang gagawin natin ngayon guys ay magtatahi tayo ng blouse ni employer. Ayan. Kasi daw, malaki daw yung dito. Ayan. Gusto niyang paliitan yung dito ng konti. So, tingnan natin. Ito may nilagay siyang tanda kung gaano ang tatahiin ko. So, wala naman tayong anong kulay ng ating sinulid. Siguro ang ipamantahin na lang natin yung kulay puti. Ayan. Pag kayo guys ay OFW dito sa Hong Kong, kayo ay mananahi din. Mananahi, tubero, electrician, lahat-lahat ng trabaho gagawin mo. So, pag nasira ang ilaw, magkakabit ka. Pag napundi, ikaw ang tagakabit. Yun. Titingnan mo kung anong problema kung napundi ang kanilang ilaw. Pag barado ang mga toilet, ang lababo, ikaw pa rin. May mga gamit ako dito guys sa pantanggal ng mga ganyang nagbabara-bara. Ayan. Tubero ka rin. So, naranasan ko rin guys dito ang maghalo ng semento para itapal dun sa mga sirang lubak-lubak na kalsada namin sa likod, bahay. So yun guys, marami kang matututunan bilang isang OFW dito sa Hong Kong. O hindi lang naman sa Hong Kong, sa ibang lugar din. Marami kang matututunan guys dito. Lahat ng trabaho magagawa mo. Ayan, yung mga hindi mo nagagawa sa Pinas, magagawa mo dito. Pero ano na rin yun, dagdag kaalaman din yun guys. At isa pa dito, baliwala ang sakit, mga kabebe loves. Ayan, relate ang mga OFW dito. Bawal ang may sakit. So, kahit may sakit ka, nagtatrabaho ka. Diba? Hindi ka pwedeng, pag oras ng trabaho, trabaho. Makakapahinga ka pagkatapos ng trabaho mo. So, kahit tinatrangkaso ka, lahat masakit sa'yo, tuloy ang trabaho. Hindi mo mararamdaman yung sakit mo. Pero after ng work mo sa gabi, doon mo mararamdaman. Maiiyak ka. Maiiyak ka talaga guys. Kasi maalala mo na, na nag-iisa ka. Doon mo mapifeel na nag-iisa ka pag nasa ibang bansa ka. Pag nagkasakit ka, doon mo mapifeel na nag-iisa ka, wala kang karamay. Pero kaya nga dapat hindi magkasakit ang mga OFW. Kahit anong ingat, minsan nagkakasakit din. Kagaya ko, ang aking kamay ay may problema, ang ating kamay, pag nagtatrabaho yan, namamaga siya, nananakit. Pero tuloy pa rin. Kahit anong sakit niyan, tuloy pa rin ang masahe ko sa alaga ko. Kasi 3 times a day ko siyang minamasahe ang kamay. Gano'n man kasakit ang kamay ko, minamasahe ko pa rin ang kamay niya. After kong siyang masahihin, kamay ko naman ang minamasahe ko. Ayan, sarili ko naman yung ginagamot ko guys. Ganun lang naman sa ibang bansa, ayon. Tsaka kailangan talaga ng dasal. Yun lang naman ang karamay mo dito eh. Dasal-dasal. Ayan, at saka mag-ingat na rin naman sa sarili. Yun guys, sa tayo magtatahi muna. Napakwento lang tayo ng kaunti. Mamaya pakita ko sa inyo yung finished product. Kaya nakasalamin tayo guys kasi nga, hindi na natin makikita pag nagdulang tayo ng karayom. Sindin. Ito na mga kabebe loves, ang ating natahi. Ayan. Ito, tinahin natin guys. Magkabilang size siya. Ganyan lang. Okay na siya. Ewan ko lang din kung magiging satisfied si employer. Okay naman yung tahi ko guys. Hindi siya, maayos naman. Matibay. Matibay ako guys magtahi eh. Kaya sila parang, gusto nila akong nagtatahi. Ayan. Bagong bili niya to eh. Pangpasok niya sa trabaho. Dito ko na i-end ang aking video. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking channel, please subscribe and like my channel, DaisyP76. Bye! Thank you for watching. Have a good day!